Chapter 6. Mission 6. Paano sinira ni Hercules ang Harpy? Sa Arcadia, sa paligid ng Lake Stymphalus, may mga espesyal na ibong mandaragit na nanunukob sa mga tao. Sila ay kahawig ng mga tagak o tagak, ngunit ang mga tagak at tagak ay hindi mga kanibal. Kumain sila ng isda at nagambag sa paglikha ng mga pulaka. Siyempre, ang mga tagak ay kumakain ng isda sa malawak na kahulugan ng salita, manghuli sila ng anumang isda na nahuli sa lambat, ngunit hindi manghuhuli ng mga sundalo. Kung sila man ay kabilang sa pamilya Stymphalidae, maaari silang maging napakalaking buwiter. Gayunpaman, ayon sa iba't ibang mga alamat, si Hercules ang pumatay sa kanila. Kamakailan, ang mga ibon ng pamilya Stymphalidae ay natuklasan sa England. Anong espesyal na grupo ang kinabibilangan nila ay nananatiling misteryo sa mga ornithologists. Kasama sa kanilang mga gawi at pag-uugali ang mga uwak, buwiter, lawin, at agila. Sa pangangaso ng mahina at walang pagtatanggol na biktima, sila ay kahawig ng mga sinaunang hayop. Tulad ng mga tagak, mayroon silang matinding pagkauhaw sa mga swans. Kumakain sila ng mga swans gaya ng pagkain ng albatross sa iba pang swans. Sila ay marumi, madumi, malupit, at gutom. Maaari silang tawaging mga harpies. Maaaring isipin ng mga mambabasa na ang mga harpies na ito ay kabilang sa genus Homo, at sila nga. Nabibilang sila sa genus na Diaboles, dahil hindi sila tunay na tao. Gayunpaman, sa maraming paraan, ang kanilang pagkakahawig sa mga harpies ay higit pa sa isang pangunahing bagay. Maraming mga harpies ang may napakahalagang tampok sa mukha, ang kanilang mga ilong, na, sa turn, ay kahawig ng mga harpies. Ang mga individual na ito ay may espesyal na layunin, ngunit kung wala ang dakilang batas, magiging mahirap na maunawaan ang kanilang layunin, kumita ng pera. Bilang karagdagan sa kanilang mga prominenteng ilong, mayroon silang makapal, butas-butas, at hubog na mga labi. Ang mga mata na hugis brilyante, na tinatawag na mga salamin, na may iba't ibang laki, ay maganda na nakausli mula sa kanilang balahibo. Baka sa kanilang mga mukha ang ngiti ng katamarin, kasiyahan, at palihim na kasiyahan. Ang pinakamalaki ay ang pinakamahirap, habang ang pinakamaliit, pinakapangit, at pinakamaganda ay ang pinakamahusay. Ang kanilang mga pangalan ay kadalasang yaong sa matatalinong hari, mga ama ng mga hari, o mataas na mga saserdote, ngunit kadalasan sila ay maikli at sa punto, na para bang nahihiya sila sa kanilang sariling kahihiyan. Hindi nila ikinahihiya ang sarili nilang kahihiyan. Ang ibang mga harpies ay may kristyanong mga mata, ilong, at bibig, at ang ilan ay gumagamit pa nga ng ganitong katawagan. Dumidalo sila sa simbahan ng 3 beses sa isang araw tuwing linggo, kung saan lumilitaw silang malungkot, nagtatampo, at tinatawag ang kanilang sarili na mga makasalanan. Walang makakaila dito. Ang harpy ay may 2 uri ng biktima, ang isa ay angkop sa daga ng simbahan, ang pinakamahina sa lahat ng quadruped, at ang isa ay sa Berdeng Sisli, isang hindi pangkaraniwang marupok na ibon. Ang daga ng simbahan ay isang kaawa-awang nilalang. Nangangailangan lamang ng ilang libra sa oras ng pangangailangan. Ang hanggal na maliliit na Berdeng gansa ay sabik na sayangin ang kanilang kayamanan sa bawat pagkakataon. Ang kontrol ng harpy ay mas mahalaga kaysa sa mouse mismo. Ang ating mga kabataan ay madalas na nasiyahan sa isang libangan, pagpapalipad ng saranggola. Nagsanay din ang ating mga ninuno at kabataan mula sa ibang bansa sa pagpapalipad ng saranggola. Gayunpaman, magkaiba ang 2 sports na ito. Ang aming mga anak na lalaki ay kailangang magpalipad ng saranggola bago ito lumipad, at ang saranggola ay itinapon pabalik upang mapanatili itong nakalutang. Ngayon, ang daga ng simbahan at ang Berdeng Sisli ang pangunahing biktima ng saranggola, at sila ang naging pagkain ng harpy. Ang panuntunan ng Hydra, na nag-udyok sa katakawan ng harpy, ay kahit papaano ay napanatili. Nang maglaon, pinahintulutang pahirapan ng hubad ang Berdeng Sisli at ang daga ng simbahan. Ang pamamaraang ito ay kinakatawan ng 2 mahiwagang pangungusap. Philippias at Capias ad Citizenem. Ayon sa mga pangungusap na ito, ang parusa sa utang ay kamatayan at pagkakulong. Ang pagbitay ay naging dahilan upang iwanan ng may utang ang kanyang asawa at pamilya sa kahirapan at pagkaulila. Pinahirapan sa kulungan ang kawawang pulubi. At ang mga nasa ilalim ng kanyang pangangalaga ay nagutom. Kabilang sa mga social phenomena na nagreresulta mula sa kaugaliang ito ay ang mga ina na nanginginig sa nyebe, mga may sakit na bata na namamatay sa bukid, at mga ama na nababaliw. Ito ay paulit-ulit.
Ginawa ng mga Ingles ang mga gawaing ito ng kawang-gawa para sa kapakinabangan ng mga Harpy, isinasaalang-alang ang kayamanan na maaari nilang kikitain at ang kanilang kawalan ng tiwala sa kanilang pagiging agresibo sa isang tiyak na lawak. Nang humantong sa kanila na gawin ang lahat ng posibleng hakbang upang maiwasan ang katiwalian. Tila hindi sapat ang pagpaparusa sa mga nadaya na may utang bilang mga halimaw. Si Hercules, nang makita ang mga guho ng masasamang Harpies na ito, ay napuno ng awa at galit. Nang makita ang kanilang matitigas, kahabag-habag, mapotla, at masasamang mukha, gayon din ang kanilang sakang, malupit, at malupit na mga mata. Ang marangal na puso ni Hercules ay kumulo sa matinding puot at pagkamuhi, na parabang dinurog niya ng mga insekto ang kanilang lahi. Gayunpaman, nag-ingat siya na huwag lumaki ang kanyang galit. Sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng masasamang bilanggo mula sa paglalakbay sa Erebus. Siya ay nagpatuloy sa paglipol sa kanila. Matapos ipahayag ang kanyang mga intensyon na may mga placard sa buong lungsod, nagpahayag siya ng isang talumpati sa Debtors and Creditors Act sa Exeter Hall. Lumitaw sa entablado sa isang regal black and white tie. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpuri sa kalayaan ng bansang Ingles mula sa pagkukunwari at tradisyon na inilarawan niya bilang pagsunod sa Code of Law. Ang papuri na ito ay sinalubong ng dumadagindong na palakpakan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang ilan sa mga batas sa kodigo, tulad ng batas ng pangkalahatang katarungan at awa, at ipinakita ang kanyang pagsunod sa batas ng pagpapatawad at pagbayad sa utang na nangangailangan ng pagsunod. Kung ang kontrata ay hindi idinisenyo upang maging sanhi ng pandaraya, ipapakita niya ang may utang. Kung hindi natupad ang obligasyong ito, ihaharap niya ang may utang. Ang may utang ay mawawasak at makukulong hanggang sa ginawa niya sa iba ang nais niyang gawin nila sa kanya. Inilarawan niya ang pagpapatupad ng batas, hindi lamang sa bilanggo, kundi pati na rin sa kanyang asawa at mga anak, nang may kagalakan at habag na ang bawat babaeng naroroon ay umiiyak. Minsan, habang nag-uusap sila, tinatapos niya ang kanyang talumpati ng may hindi kasiyahan sa mga Harpies. Siyempre, hindi niya tinawag na mga Harpies, ngunit sa halip ay mga individual na lubos na iginagalang, at may hindi kasiyahan sa komunidad para sa kanilang mga interes at kapakanan. Nang matapos silang magsalita ay tahimik silang naupo. Walang bumangon upang sumagot, at ang komunidad ay mabilis na nagkawatak-watek at nagkawatak-watek, ang mga hanggal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pantas na lalaki ay nakagawa ng isang malalim na pagtuklas. Ang parusa para sa utang ay sumasalungat sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Ngayon ang mga Harpies ay nagsimulang sumigaw at umiyak sa hindi kapani-pani, walang sakit at takot. Binaril sila ni Hercules gamit ang isang nakamamatay na palaso. Ang mga sugat na kanilang natamo ay napakasakit na sila ay namamaga na parang mga kahindek-hindek na reptilya. Lumala ang sitwasyon sa mga tao. Itinuring silang mga patay, ang kanilang mga kawan ay nagkalat na parang salot, at ang pagkamuhi ng mga tao sa kanila ay nagmukhang nakakatakot. Nagalit ang konseho sa nakakalat na apoy ng pinuno. At sa takot sa mga sigaw ng mga tao para sa katarungan at pagkakapantay-pantay, nagpasya silang kaagad at ganap na paalang bisa ang mga naisabatas na batas. Ang mapanganib at kasuklam-suklam na pag-iral ng mga batas na ito ay natapos na maligaya magpakailanman. Chapter 7. Ang ikapitong misyon, paano nahuli at napasuko ni Hercules ang wild bull na sinisira ang isla. Noong unang panahon, si Hercules ay isang bullfighter. Sinasabing nahuli niya ang mabangis na toro na sumisira sa isla ng Crete. Kung magtagumpay si Hercules o ang kanyang mga inapo sa kalaunan, mamanahin nila ang pangalan ng Turnbull at coat of arms. Tiyak na hindi taut-utol ang Herald College. Sa kanyang sagradong katayuan, banihag at pinasuko ng bayani ang mahimalang toro na ito, ang Bull. Ang toro na ito ay nanirahan sa isang isla sa Great Britain, na talagang isang katlo ng laki ng United Kingdom. Napakalakas nito na kaya nitong ibagsak ang isla sa gitna ng dumadagindong na dagindong. Ang isla ay tinawag na Hibernia, kaya ang toro na ito ay isang toro ng Ireland. Gayunpaman, dapat tandaan ng mga mambabasa na ito ay talagang isang Irish na toro, at sa bagay na ito ay naiiba ito sa iba pang mga toro sa bansang iyon. Ang toro na ito ay napakataba, sa pagkakaalam namin. Wala siyang sungay at hindi kumagit. Gayunpaman, siya ay lubhang mapanganib. Ang kanyang mabigat na dagindong ay madalas na nagdulot ng kaguluhan sa isla. Na mapanganib na nakakagambala sa mga hindi mapakali na mga naninirahan at nagdudulot ng kaguluhan sa mga mapayapang. Dahil sa lakas ng dagindong na ito, tinawag siyang Great Bull.
Ang kanyang dagandong ay dumadagandong. At ang kanyang dagandong ay nakakatakot kaya ang buong isla ay yumanig na parang lindol. Minsan, parang nahiwalay na siya sa sarili niyang kaharian. Dahil dito, tinawag siyang Riblios. Siya ay kumakain ng isang malaking dami ng karne ng baka bawat taon na sa lokal na diyalekto ay tinatawag na rin. Nakuha niya ito mula sa kanyang dagandong na umalingaw-ngaw sa mga tainga ng maraming Hibernian na umamin na ang kanyang mga ugali ay medyo hindi kasiya siya. Gayunpaman, umaasa silang makakuha ng kaunting pakinabang mula dito, sa paniniwalang ito ay mas-index sa mga kalapit na bansa at maibabalik ang ilan sa kanilang mga karapatan at pribilehiyo na hindi makatarungang kinuha. Kung nabigo sila, binigyan nila siya ng malaking supply ng damit upang himukin siyang umungol. Ang toro na ito ay may kamag-anak na nagngangalang John Bull, na nakatira sa ilalim ng tubig at labis na nabalisa sa ingay. Si John ay partikular na inis sa pag-atake ng mga toro ng Irish at naghintay ng may takot. Sinigawan niya ang mga ito na tumahimik, ngunit walang epekto. Sinunod niya ang utos ng general na patahimikin ang kanyang sarili at ang iba pang mga toro, ngunit hindi nila magawa, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa wakas, tinawagan niya si Hercules para tumulong. Si Hercules, na laging mas gustong umupo ng tahimik, ay agad na naakit ni John Bull sa pamamagitan ng kanyang dagandong. Nang malaman ng kapitan ng unang bapor ang kanyang mga intensyon, marami ang nag-akala na makakarating siya sa Hibernia sa unang bapor at ipapatupad ito. Kaagad gamit ang isang tungkod. Ngunit sa pagmumuni-muni, napagpasyahan niya na ang mga toro ng Hibernian ay dumudugo ng walang dahilan, hindi bababa sa hindi ng mga taong kasama nila. Pinilit silang mamuhay pangunahin sa patatas at asin. Gamit ang pagkain na ito, napilitan siyang mag-blit sa huling sandali o magpablit sa iba. Sinabi niya ito kay John Bull, na, sa kanyang kaso, ay nagdurusa mula sa sakit ng tiyan, at ang gutom ay hindi wastong dahilan para dumyugo. Kaya naman, napagtanto ng banal na lalaking ito na ang tamang paraan upang masupol ang mga toro ng Irish ay ang pakainin at bigyang kasiyahan ang kanilang gutom. Paano gustong mabuhay ang Irish sa mga ugat ng baboy? Pinili ba ng Irish na mamuhay na parang baboy? Agad niyang napagtanto na ito ay dahil sa mahinang estado ng agrikultura at kalakalan. Sa kabilang banda, agad niyang naramdaman na ito ay dahil sa pagdurusa ng mga mahalaga sa pag-unlad ng bansa, ang mga kapitalista at may-ari ng lupa. Sa puntong ito, natural na lumitaw ang tanong, dapat ba silang hampasin? Hindi dahil sa takot silang masaktan. Napakainit ng bansang ito. Ngayon ang mahalagang tanong ay, paano? Mayroong ilang mga prinsipyo sa pagluluto na nalalapat sa panuntunan ng sarsa at poto, sarsa at pampalasa. Ngayon, kinakatawan ng Sister Island ang buwitter, at sa politika, kinakatawan ng United Kingdom ang poto. Sinabi ni Hercules na ang mga itik at buwitter ay nakakakuha ng iba't ibang sarsa, at dahil sa kanilang galit at sa hindi magandang temperatura, ang mga buwitter ay malinaw na galit sa kanilang mga chef. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Hibernia at Britannia. Ang mga taong mahilig sa tupa ngunit hindi karne ng baka ay mag-aatubili na kumain ng karne ng baka sa halip na tupa. Hindi nila pipilitin ang karne ng baka sa sinuman, hindi nila babayaran ng presyo para dito. Habang isinusulat namin ito, mayroong isang relihiyosong karne ng baka at isang relihiyosong karne ng baka. Sa England, ang pagkakaibang ito sa panlasa ay tinatanggap dahil ang mga kumakain ng tupa ay nakatira sa isang rehiyon ng isla. Habang ang mga kumakain ng tupa ay nakatira sa isa pang mas malaking rehiyon. Ang karne ng baka ay isang matagal ng tradisyon. Ang tupa ay legal, at ang mga tao ay maaaring kumain nito o hindi, maliban kung kailangan nilang magbayad para dito. Noong unang panahon, may pagtatangkang pilitin ang mga tao na kumain ng karne ng baka, ngunit nakipagsabuatan sila dito, kaya inalis ang buwis, at ngayon ay malaya na silang makakain ng kanilang tupa ng mapayapa. Ang rehiyong ito ay tinatawag na Scotland Hibernia, at mayroon itong kakaibang gana sa tupa. Naturally, hindi na siya makakain ng iba, at dahil kailangan niyang kumain, pinili at binayaran niya ito. Pinag-uusapan natin ang teolohiya ng mutton dito. Ang mga mahihirap na Hibernian ay hindi nakakuha ng sapat na tunay na tupa. Ang Britannia naman ay nagpumilit na kumain o magbayad ng karne ng baka, anuman ang presyo. Hindi pinahintulutan ng mga lalaki ang gayong mga pag-atake. Hindi nila gustong patawan ng buwis, direkta man o hindi, para sa isang bagay na hindi nila gusto. Sa makatuwid, sineseryoso ng mga Hibernian ang demand na magbayad para sa karne ng baka na hindi niya gusto. At hindi lang iyon.
Ang nagbebenta ng sikat, masarap na karne ng tupa ay labis na nalungkot sa maliit na pagkakamali ng pagsingil sa mga customer para sa walang lasa na karne ng baka dahil ang kanilang karne ng tupa ay parehong mayaman at nakakabusog. Kaya naman, pumanig sila sa manager at hinimok silang sumigaw ng mga slogan tulad ng "Mutton Freedom" at "No Forced Beef" na naging dahilan upang magkasabay ang mga toro. Si Hercules, na alam ang sitwasyong ito, ay nagpadala ng isang tagapaglingkod sa lehislatura ng Britain at Hibernia. Ipinahayag niya sa kanila na siya ay higit na masaya na magbigay ng ligtas na tahanan para sa toro ng Irish, gaya ng ninanais ng toro, na pinangalan ng John. Ngunit idineklara nila na hindi sila aalis hanggang sa maitatag ang isang pare-parehong dieta para sa mga itik at gansa, at lalo na, naaalisin ang parusa para sa hindi sanctioned na karne ng baka. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mga bulong, sigaw, at maraming paos na iyak. At maraming mga pagtatangka upang kumbansihin siya na ang tinatawag na rhinoceros ay hindi sa lahat ng isang rhinocero, ngunit isang ganap na naiibang ibon mula sa isang pato. Alam ng mga nag-claim na ito ay mali. Ilang beses na pambubugbog ang mga tauhan ng kapitan para tumahimik ang lahat. Ngunit sila ay mahigpit na kalaban ng tupa at patuloy na sumusuporta sa karne ng baka. Nagtalo sila na ang tupa ay hindi kanais-nais para sa mga Hibernian. Sumagot si Hercules na hindi na niya ito kakainin. Iginiit nila na ang karne ng baka ay isang angkop na pagkain. Ang mga hanggal na hayop na ito ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Sumagot ang mga Diyos na hindi kanila ang karne ng baka. Kaya nagsimula silang kumain ng karne ng baka. Ngunit nawala ng pasensya si Hercules. Alam niyang ang cowboy ang dahilan ng kaguluhan. Napuno siya ng galit ng mga Diyos at inatake siya mula sa lahat ng panig. Sa wakas, hanggat maaari siyang mga tuwiran sa konseho, sumang-ayon sila sa kanyang payo. Kaya mayroon silang sausage sa halip na gizzard, sausage sa halip na pato. Ang pribilehiyo ng pagkain ng mutton ay ipinagkaloob sa mga Hibernian, at ang karne ng baka ay naging kanila. Pagkatapos ay naglakbay si Hercules sa Hibernia, handa nang putulin ang mga sungay ng toro. Ngayon ang tanging magagawa na lang niya ay tapikin ang ulo nito sa tuwing umuungol o nagre-rebel. Ngunit ang karne ng baka ay pinutol, at ang Eleemosynarus lamang ang may sagana. Ang hayop ay masunurin tulad ng isang tupa, kaya pinahintulutan ng bayani na lihim itong maihatid sa Liverpool at mula doon sa London. Upang ipakita ang kanyang katapatan sa kanyang premyo, ipinarada ito ng pamilyang Herzl sa pangunahing kalye, pinalamutian ito ng mga rosas, clover, at dawag. At iniharap ito sa reyna sa kanyang unang araw ng hari.